Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. Taon na ako na ka-Scorpio, hindi ko napaliwanag. Always naman natin itong ginagawa. Anong nararamdaman mo ka-Scorpio? Anong intention at action mo ka-Scorpio? Scorpio, ano ang nararamdaman mo sa taon na to? Ano ang blind spot ng koneksyong ito? Ano ang iyong energy this December 2024, Scorpio? Ano ang advice sa'yo ni Universe? At ang overall energy ni Scorpio this December 2024. Taon na nakakonect kay Scorpio. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Tingnan natin ha. Maring ito is kapatid mo, nanay mo, asawa mo, karelasyon mo. No? I-connect mo yung sarili mo. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Taon na nakakonect kay Scorpio. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Ang laki ni card. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? The Six of Wands. Scorpio, anong nararamdaman mo sa tao na to? Tandaan nyo, maaring ito isa vice versa, ha? Ano nararamdaman mo sa tao na to, Scorpio? Ano? Pareho kayong 6, oh. Ganun. Pareho kayong 6. Okay. Pareho kayong 6. Okay, tingnan natin. Bakit ang nararamdaman mo kay Scorpio? Taon na ako na kay Scorpio. Bakit nararamdaman mo isa 6 of Wands? Bakit? Ano ibig sabihin? Bakit? Ano yun? Ano to? Oh. Ganun. Okay. Sabi ko ganun. Ako na parang parang ako na yung tanong ako sa isip ko, ako na yung sumasagot. Parang baliw lang si ate. No? Okay, we have the Fire in Leo. We have the Aquarius, Gemini, Libra. Taurus, Virgo, Capricorn. Water and Pisces. And we have the Air in Gemini. And we have the Earth in Aries. Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, Scorpio, is, sabi niya dito, parang, you are not too supported sa kanya, no? Sa nakikita niya dito. Ang sabi niya, nararamdaman niya, parang meron ka daw iba. Yan ang sabi niya. Parang, tsaka, napakaan mo daw, malamig ka daw kasi. No? Ang cold mo daw sa kanya, ganyan. Kumbaga, andun yung, yun nga, sabi niya, parang may iba ka. Parang hindi daw siya nag-iisa. Parang meron ka daw lihim, no? Sa nakita ko dito. Parang handun, I don't know why, pero parang sinasabi niya dito na nararamdaman niya, mabait ka daw. Kung tutuusin, mabait ka kasi you valuing, binavalue mo yung mga nasa paligid mo, no? Handun din naman na maaring binavalue mo rin siya sa nakikita ko dito. Kaso, pinag-iisipan ka niya na meron ka, na hindi siya nag-isa. Pinag-iisipan niya na parang disloyal ka sa kanya. Ganyan. No? Nandun yung, hindi ko alam, sabi niya kasi parang, ang cold mo, arrogante ka, ganyan. Siguro pag kinakausap mo siya, hindi mo totally ganun kayo nag-uusap, no? Sa nakita ko dito. Kaya siguro, dito rin siguro Scorpio na pinag-isipan ka niya na may iba ka. Parang hindi yung pangliling lang daw. Pinag-iisip pa kanya na parang nililing lang mo siya. Yun. May sikreto ka daw eh.
Parang nagkakaroon siya ng transformation, ano? Nararamdaman niya sa'yo, gusto ka niyang kausapin. No, sa nakikita ko dito. Gusto ka ata nitong pakasalan? Kasal ba kayo nito? Parang gusto ka niyang, gusto niya ng, commitment. Parang kung kayo is commitment, kung kayo is magka-boyfriend, girlfriend na rin, gusto niya ng kasal dito. Gusto niya pag-usapan yung about connection sa inyong dalawa or commitment. Tingnan natin bakit 6 of Blade ang nararamdaman mo, Scorpio, sa tao na to. Pareho pa kayong 6, Bakit 6 of Blade ang nararamdaman mo, Scorpio, sa tao na to? Bakit 6 of Blade? Bakit 6 of... Ayun. Ano yan? Just pareho lang kayo. Tawa ako sa inyong dalawa. Bigla sumakit yung kamay ko. Nangyari. Okay. Ang sakit ang kamay ko. Okay, we have the air in Aquarius, the fire in Leo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, and the earth in Taurus. Okay, nararamdaman mo sa kanya, Aquarius, nakakapagod siya, sabi mo. Sabi mo, nakakapagod siya, para siyang bata, para siyang immature, ganyan. Nararamdaman mo sa kanya, hindi yung situation na parang wala siyang ginagawa. Yan sasabi mo, parang wala siyang kayang gawin. Alam mo yun? Parang hindi siya nagbibigay ng effort or parang ganun. Parang wala. Ganun lang. Parang hindi siya nag-focus or nagtitikit action sa mga dapat i-actionan. Ganyan. Yung nakikita ko rin sa kanya, parang hindi siya ganun nag-iisip, no? Matapang siya, Ang mo to, parang nakakapagod siya, parang puro tapang. Ano mo naman yung tapang kung hindi naman nag-a-action? Diba? Tama naman. Kung hindi siya very creative din dito, diba? Kaya parang ang nangyayari dito is parang you feel alone when it comes dito sa tao na to. O maari din, handun din yung sitwasyon na alam mo yung feeling mo wala kang kapartner. Kung mag-shota kayo, sorry for the word. Kung kayo is mag-boyfriend, girlfriend, or mag-asawa kayo, parang sinasabi mo sa akin dito na parang feeling mo ikaw lang yung nahandun sa relasyon na yun. Ganun. Yun na nakikita ko. Kasi parang wala naman siyang ginagawa. Kasi nandun yung situation na ikaw or siya parang nagkakaroon ng... Kasi ang nakikita ko sa'yo, hindi mo siya mahal eh. Wala yung love. Wala yung love. Ang nakikita ko dito. Andun na lang yung yung situation na maaring tinutulungan mo siya, no? Andun na lang yun. Pero napapagod ka na rin sa kanya kasi you want to let go eh. Yung andito yung parang gusto mo na kasi because of pagod ka na, ganyan. So, nakita ko dito. And then, siguro sinasabi mo rin sa kanya na napaka-manipulative niya. Or vice versa tayo, hindi yung pagiging manipulative, hindi yung pagiging matapang, hindi yung pagiging immature. So, nakita ko dito. Hindi yung sitwasyon na you always try to make it balance itong situation na to, pero parang siguro siya pa yung medyo, hindi nagbibigay ng give and take relationship sa inyong dalawa. Parang ikaw lang yung give ng give, ganyan, no? Sa nakikita ko dito. Kasi parang hindi ko nakikita nag-action siya. Ganyan. Parang wala na kayo. Parang siguro, ang nakita ko dito, kung yung sa iba sa inyo hindi lahat parang sinasabi mo na parang niloloko ka lang niya. Andun din kasi yung pagdududa mo dito sa tao na to. Na parang nililing lang ka lang din niya. No? Parang pareho. Pero kung tutuusin kasi siya, gusto niya ng deep relationship sa inyong dalawa. Ikaw, pagod ka na. Gusto mo nang umalis, actually, sa kanya.
Parang you want to start to create again yourself. And you want to live na yung relationship na to. Ganyan. Kasi parang hindi ko nakikitang love mo siya. Wala na siguro wala na sparkling. Sparkling. Ano yun natin? Parang, ano lang, champagne. Oh, wala na yun. Parang iniisip mo na, itong tao na to, parang no will ang sinasabi mo sa kanya. Parang wala siyang pangarap sinasabi. Parang wala siyang pangarap. Parang wala naman siyang ginagawa. Pero hindi niya kayang action na yung sarili niya. Parang ganun. Sinasabi mo sa kanya. Tao na lang ako ni kay Scorpio. Ano ang intention mo kay Scorpio? Anong intention mo kay Scorpio? Tao na ako ni kay Scorpio. Ay, the Queen of Coin. Oo. Anong action mo kay Scorpio? Ano ang action mo kay Scorpio? Taon na ako na kay Scorpio. Ano ang action mo kay Scorpio? Ayun o, lumabas o. The Five of Cups. Tingnan natin. Okay. Bakit Queen of Coin ang intention mo sa kanya? Tao na ako na kay Scorpio. Bakit Queen of Coin ang intention mo sa kanya? Ano yan? Ano yan? Okay. We have the Taurus, Virgo, and Capricorn. We have the Fire in Sagittarius. Taurus in... Ay, Taurus. Earth in Taurus. Tuluga. Pisces, Cancer, and Scorpio. The Earth in Virgo. Okay. Ang action niya sa'yo, sabi niya alagaan ka raw niya, Scorpio. Alagaan ka daw niya kahit na daw na wala kang nararamdaman sa kanya. I try to make it balance yung relationship natin, aalagaan kita, iintindihin kita, yan. Pahalagahan kita, pati mga anak natin, ipagluluto kita, mga ganyan. Marunong ba ito magluto? Mukhang hindi naman. Siguro nga marunong magluto. Pero sabi niya ganun, no? Mag-give effort daw siya sa'yo. Sabi niya dito. Papahalagahan at aalagaan kita, sabi niya. Mamahalin kita kahit na wala kang pakialam sa akin, kahit wala kang nararamdaman sa akin. I'm sorry, sabi niya ganun. I do my best. I do my best. Pwede bang ilet ko na natin yung nakaraan? Kung titignan mo, di ba? We have the Queen of Cups and the King of Cups. Yun. Actually, ayun ang intention niya sa'yo. Alagaan ka. Siyempre, andun pa rin yung gusto niya ng long-term relationship sa'yo. Pero hindi ko lang maintindihan, parang may pagka-moody to. Parang may pagka-moody siya, no? Manipulative, moody. Tapos parang siya yung tao na ayaw niyang magparaya. Kung tutusin, kung aalis ka sa kanya, ayaw niya. Hindi niya tanggap yun. Hindi siya magpaparaya sa'yo. No? Nakikita ko sa kanya. Tsaka hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Bakit kaya? Yun na nakita ko. Parang hindi siya pwedeng pagkatiwalaan tsaka hindi siya maasahan. When it comes to, halimbawa sa pera, ganyan, hindi siya maasahan. When it comes to caring, siguro nasasabi niya lang yung kasi ayaw nga niya ikaw bitiwan o ayaw niya magparaya.
Diba? Kaya ganun. Or vice versa. Five of Cups ang action niya sa'yo. Bakit Five of Cups? Ang action niya sa iyo. About yan. Anong ganap? Okay. Ten of Cups. Water in Scorpio, this is you, no? Ikaw ito. Actually. Pero yun ang action niya sa'yo. And we have the Earth in Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. And also we have puro fire to. Tsaka Virgo and Earth. Meron din tayong Ten of Cups. Water and Pisces. Okay. Ang action niya sa'yo, sad siya actually eh. Sad siya. Sad siya. Alam niya na kasi you are my wish eh, sinasabi niya eh. Kasi handito siya sa Ten of Cups. Nandito talaga yung the waiting dito sa sitwasyon na to na magkaroon kayo ng panibago relationship, no? Yan. Nagkakaroon siya ng awakening dito sa sitwasyon. Hinihintay niya at hinihiling niya ikaw, no? Bilang katuparan sa kanyang pangarap, no? Sa nakita ko dito. Alam niya na nasasad siya kasi in this relationship, nandun yung mga sitwasyon na parang paguho, no? Or maaari sa iba dito is gumuguho na. Pero, try daw niyang bigyan ng effort or I try my hard work in this relationship kasi nahandi daw siya na-enlighten na siya sa nakita ko. Saka andun din yung sitwasyon na parang, alam mo yung nalulungkot siya kung itong relationship na to is mawawala. Andun yung sadness, andun yung loneliness na to, nanghihinayang siya actually. No? Kaya ang nakikita ko dito, andito pa rin yung pag-asa niya na you are my Ten of Cups, sabi niya dito. And I'm still waiting, no, dito sa sitwasyon. Ibibigay daw niya yung itong foundation na to, kahit na nawawasak na, bibigay daw niya yung hard work and effort na to para muling mabuo. Nako pa, hindi nga siya magpaparaya. Tingnan natin. Paring vice versa tayo, ha? Ano ang blind spot ng connection ito? Mari ikaw to or siya? Ano ang blind spot ng connection ito? Blind spot is the Hierophant. Tingnan natin, sino ito? Universe, ano ba ang energy ni Scorpio? Ano ang energy ni Scorpio this December 2024? Dalawa talaga. Kailangan. The Eight of Cups and the Fool. Tingnan natin. Masyado kasing malaki to. Malaki pa to sa palad ko, itong baraha na to. Pero I like this baraha. Sinerge ko talaga to. Alam mo na, pag-addict sa baraha talaga yun. Na-inspire kasi ako sa kanya. Ano ang universe, ano po ang advice nyo kay Scorpio this December? The Knight of Coin. Universe, ano po ang overall energy ni Scorpio? Tingnan natin, ha. Ano ang overall energy ni Scorpio this December? Ano yung anak? Hinihintay mo na overall energy ni Scorpio. Thank you po. The Lovers. Anak, baba mo na. Anak ko. The Four of Plate. Okay? Tingnan natin bakit ang blind spot is the Hierophant. Bakit Hierophant ang blind spot na connection ito? Ano ibig sabihin? Ano to? Ano ibig sabihin? Pwede explain mo?
About what? Mm. Okay. Explain nyo nga po sa akin. Okay, thank you. Ngayon, nakita ko na. Thank you, thank you, thank you. Okay. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, the fire in Sagittarius, fire in Aries, and you have the, puro Aries to ah. Puro Aries to, Earth and Aries. Tsaka ano lang, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Ang ano ng connection ito, sa nakita ko dito, nandito siya sa sitwasyon na parang nagkaroon ng clarity dito sa tao na to, no? Nagkaroon siya ng clarity this time na maaring na may nagbigay sa kanya ng payo o may nagbigay sa kanya ng advice, no? Kung talagang sinasabi niya, kung talagang pagod ka na at talagang gusto mo na mag-go o mag-forward, sabi niya start na yung beginning, sabi niya. Mag-umpisa ka na lang muli, sabi niya. Pero wag mo kakalimutan yung responsibilidad mo. Sabi niya ganon. Take your responsibility. Kumbaga, sinasabi niya, okay lang na mag-forward ka sa mga plano mo or umalis ka, ganyan. Basta yung responsibilidad mo sa kanya, maaaring ko kayo is may anak, di ba? Or anong responsibilidad yun, hindi ko alam, gawin at gawin mo pa rin. No? Sinasabi dito. Yun ang, Kasi ang nakita ko sa taon na to, pagod na siya. Pagod na siya. Karahan din na siya na gusto na niyang kumawala at gusto niya na matapos yung burden na to, yung hirap na to. No, gusto na niyang mag-go forward in the future. Kumbaga gusto niya na itong taon na to ng new journey and ibalik yung kanyang, kaya mag-produce uli siya ng new energy niya sa buhay niya. Gusto niya uli kasi na, kumbaga, gusto niya na mag-focus now in the future sa mga gusto niyang gawin. Kasi nagkakaroon na rin siya ng layunin in life, no? Sa nakikita ko dito. May mga gusto na siya. May meron na siya mga mga excellent na mga pananaw in life this time. Yun na nakikita ko sa kanya. Ano ba yung bibigyan ko? Ano nagtatago ko dyan sa babae? Hindi makita ni mami. Dito na. Parang ando na siya sa ano na siya, hindi ko alam kung sino siya o baka vice versa tayo. Parang sabi niya masyado na siyang sugatan. Sabi niya, masyado ako na sugatan, masyado na ang dami ko ng burden, ang dami ko problema, ganyan. Tingnan natin bakit ang energy mo is the Fool and the Eight of Cups. Please show me bakit. Nag-aaral ba kayo? Okay. Ang energy mo this time is nandito ka sa sitwasyon mo na mayroon kang mga dinidaydream, no? Andun din yung may mga iniisip ka, pinafantasizing. Nagkakaroon ka actually ng choices in life. Andito ka rin sa sitwasyon mo na just parang you're sad. Alam mo yun? Parang ang sad mo kasi ang daming mga nagiging disappointment this time sa'yo. Kumbaga, dito yung sitwasyon na siguro na nga nagkakaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, ganyan, nag-change na yung mga aspeto sa buhay, nagkakaroon na ng changes, o baka nga nag-aaral iba. Parang you want to create a new beginning in your life. Parang gusto mong mag-reset. Alam mo ba the Fool, di ba? Ang Fool kasi is zero, di ba? Ibig sabihin parang hindi yung sitwasyon na gusto mo na mag-reset sa buhay mo, ganyan. Gusto mo nang mag-create again in your new you. Yun. Parang gusto mong hanapin yung talagang joy, happiness, and fulfillment in your life. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, parang ang lungkot, ang sad, no, na situation. Ganun. Also, energy mo dito parang may problema kayo sa pera? Diba siguro may problema dito?
Pero ang energy mo is more on, sad, sad. May mga sitwasyon na there's a hardship, this December. May mga hardship sa'yo, may mga, siguro iba sa inyo, may mga bago kayong gagawin this time, no? Sa nakikita ko dito. Yan, may mga bago kayong gagawin this time, creation, o kaya may mga bago kayong kakausapin, no? Sa nakikita ko dito. May mga bago kayong kakausapin, mga bagong pag-aaralan, mga bagong idea. Yan, may mga lalabas na bagong idea sa inyo. May mga lalabas na bagong creation sa inyo. No, may mga hardship din ako nakikita this month sa'yo, either sa money or lungkot na mararamdaman mo. May mga sitwasyon na maaring may makakausap ka na isang tao sa buhay mo pero parang hindi mo ma-accept yun. Parang disappointment ang pag-uusap na yun or madi-disappoint ka sa kanya, gano'n. Yan. Either sa bagong tao o kakilala mo na nakakausap mo. Parang madi-disappoint ka siguro. May mga disappointment kasi ako nakikita. Andito rin yung sitwasyon na madarating ka sa time na yung mapifeel mo na parang nag-iisa ka. Ganyan. Mapifeel mo daw yun. Sadness, pag-isa, disappointment, and kakulangan. Ganyan. Parang mapifeel mo na parang may kulang. Parang there's something missing in my heart. Parang andito yung sitwasyon na may mga gagawin kang bago. Yeah, parang tataha ka ng mga bagong landas this time. Sa iba sa inyo. Bakit po 9 of coin? Ang advice nyo, universe. May mga bagong pangyayari kang gagawin. Bakit? Ano yan? Tapos na to? Ano ba naman yan? Kailangan bumaksak ang iyong card. Apaw saan? Okay. Ang advice niya sa'yo, as nakikita ko kasi dito, ang advice niya sa'yo is, kailangan mo daw magkaroon ng clarity this time, Kasi alam niya na may mga sitwasyon daw sa buhay mo na hindi nagsasucess o hindi mo na-achieve, no? Kumbaga, nawawala yung mga manifestation and desire, hindi mo nakakamit. Kumbaga, nagiging slow yung parating, no? Kasi ang slow nitong paring na to. Siyempre, ang advice niya sa'yo, mag-focus ka lang daw sa goal mo, no? Mag-focus ka lang sa goal mo, ayusin mo lang yung mga dapat ayusin, and kumbaga, i-let go mo yung mga dapat i-let go, mag-move on ka, kailangan daw sa'yo ng mga pagbabago, magbigay ka daw ng effort, and kailangan daw talaga magkaroon ng progress sa mga gusto mong ma-achieve this time, no, sa nakikita ko dito. Siyempre, decision, kung may mga mali at may mga hindi naging maganda nangyari in the past, kailangan mo daw yung aksyonan at kailangan mo daw itama, no? Huwag ka daw magmadali. Patient lang din. Also patient. Patient lang sa mga yung mga achievement na gusto mo o yung mga dinidesire mo. Maging patient ka lang daw. Tsaka maging dedicated ka sa mga goal mo this time o kaya magkaroon ka ng improvement sa sarili mo. Yun nakita ko dito. Focus and improvement and also lakas ng loob and effort, hard work, syempre, commit to your goal dito. And, kailangan mo daw, mag-move on at kailangan ng new start or may kailangan kang i-end na cycle sa buhay mo para daw magkaroon ka ng transformation. Pero, slowly but surely. Okay? Slowly but surely ang kailangan mong gawin dito. Okay? Take a risk. No? Kailangan mo daw mag-take a risk. Sinasabi rin dito na don't hide your feeling and also you need to getting away with something na alam mong hindi mag-work sa'yo. No? You need to escape daw doon. So, nakikita ko dito. Pero hindi naman niya sinasabi na magmadali ka. Kailangan lang talaga ng improvement. Kung may improve pa, edi why not, diba? Kung hindi na talaga, edi let go mo. Kaya lang. Parang may mga makikita, no? May mga makikita, may mga celebration, happiness, enjoy, maaaring close relationship, family, reunion. May getting together kasi ako eh. Ganyan. May mga surprise parties. Kasi nga December, diba? May mga may mga family, unity, diba? Meron talaga mga kaibigan na ganun. Baka may pupunta kang wedding,
may community or teamwork. Baka nga magkakaroon kayo ng mga handaan. Kasi nga, Christmas and New Year. Ang iba dito kasi parang siguro within the 4 days, 4 days, 4 hours, 4 days, 4 weeks. Nangyari na or mangyayari pa lang. Yan. Ano yung 4 of blades sa kanya na overall energy? Bakit 4 of blade ang overall energy nito? Okay. Okay. About ayan, tapos na to. May mga ano ka pa rin daw. Ay, saan na yan? Thank you. Okay, ang energy mo ngayon is, nahid naman ang pa ako. Ang overall energy mo is, magiging busy ka actually, no? May mga kakausapin ka, may kakausapin ka na maaring this is your mother, no? Aquarius, Gemini, Libra, kung ano man to. Kasi we have the, yun nga, Aquarius, Gemini, Libra, Fire in Leo. We have the Air in Libra, Gemini, and we have the Earth and Capricorn yan. And also, ayan, Libra nga. Yan. Ang ano mo daw, energy mo ngayon is parang you need relaxation. Kailangan mo daw ng mental peace, mag-recharge ka, magbigay ka ng oras sa sarili mo, mag-take a breath ka. Also, ang nakita ko dito is baka may kumausap sa'yo, no? Yan. Baka iba dito is magiging busy na rin. Nakita ko dito. Parang siguro iba sa inyo is magiging busy kayo sa pag-iisip to your goal. Parang gano'n. May mga alalahanin kayo, isipin every night because of the goal na gusto nyo makamit or ma-achieve, no? This time sa nakita ko dito. And iba sa inyo, parang yun nga, is may mga ikakat na ata kayo, no? We have the 3 of swords, oh. Oh my God. The 3 and the 3. Ibig sabihin, and the 5 of wands. Air in Libra, the water in Cancer, the fire in Leo. Ayan. Pisces, Cancer, Scorpio. Nag-aaway ba when it comes to territorial? Ang nakita ko dito is, yun nga, parang may mga iisipan ka every night kung ano yung mga dapat mo ikat o kaya yung mga dapat mong anong goal mo, anong achievement mo, ano yung mga ipofokusan mo this time. Pero may pag-aalala, may insomnia ka ba? Ingat ka rin na may iba dito, baka may migraine, insomnia, or there's a nightmare. Ako nakita, parang unexpected, may mga mangyaring unexpected, kaya mas more ka daw na, kasi may mga challenge ka. May taong galit sa'yo. Nandito rin yung may susuporta sa'yo or may susuportahan ka dito. Parang unexpected, there's an unexpected, ako nakikita dito, no, na situation sa buhay mo. Maaring there's a disappointment, hurt, pain, intense, storm, sorrow, conflict, malaki man o maliit yan, depression, separation, or pagkalito, ganyan sa iba, no? Parang iba dito is hindi magkakaintindihan. Maaring ng kaibigan mo, ng kapatid mo, o ng pamilya mo, or ng iyong karelasyon dito, ganyan. O kasama sa trabaho, isa rin yan. Malapit sa'yo. Yan, may mga matataas ang ego actually. Ako nakikita. May agreement eh. Yan sabi. Kaya kailangan mo mag-relax na. Baka deadmahin mo na lang. Kaya nakita ko rin dito yung stress mo. No? Mag-relax ka. Try to rejuvenate, no? Mag-quit time ka muna sa pag-iisip. This time is bumawi ka na lang muna sa sarili mo. Focus more to yourself. Depensa mo yung sarili mo, protekta mo yung sarili mo kung alam mong tama ka. Diba? Kailangan mong manindigan din na sa mga gusto mo ngayong ma-achieve and your goal. O sa mga iaalisin mo sa buhay mo, ikakat mo. Ganyan. Kasi you're a smart person, alam mo sa sarili mo yung situation mo. Tsaka yung tama at mali, syempre. Alam mo yun. Diba? Prepare lang. Arigato naman si God bless.